Praise the Lord. Sige po, isang mabiyayang araw po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong malakas na papuri para sa ating Panginoon. Pinakamainam na palakpak. Ayan. Buhay po ba ang Panginoon? Amen. Kaya dapat ang ating mga palakpak ay buhay din. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Ayan, napakainit sa labas. Ayan, ganun din po kainit ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. Ayan, meron po ba tayong baguhan sa araw na ito? Darating. Amen. Ayan. At yamang wala po tayong baguhan sa araw na ito, tuloy-tuloy na po tayo habang may oras pa. Ayan, sa ating pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Sige po, taas po mga kamay ng pinagpalang anak ni Yahweh Shaddai. Ayan. Alam ko pinagpala tayong lahat, kaya nga tayo naririto. Amen? Ayan, sa pagising pa lang natin sa umaga, isang napakalaking biyaya na yan ng Panginoon para sa atin. Amen? Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Amen? No, na masilayang muli ang bagong umaga. Kaya't, sige po, sino po ang gustong mauna dito sa harapan upang magpasalamat sa Panginoon? Praise God. Ayan, huwag po tayong mahiya, no? Kapag may oras po tayo, no, na magpahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay, hayag po natin. Kasi maaari po na meron tayong mga kapatid na maaring ma-bless din po sa inyong mga pag-share. Ayan, si Sister, halika rito, Sister. Napakaganda ng kanyang ngiti. Ayan, from Sunday. Halika, Sister. Sige, papurihin natin ating Panginoon. Praise the Lord. Good afternoon po, brother and sister. Ako po si Sister Julie ng Taguig. Wala akong plan ngayon, pero sa kabutihan ng Panginoon, wala talagang imposible. Lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang dumarating. Anumang pagsubok pa, basta patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya. Wala pong bagay na imposible sa Kanya. Ngayon pong darating na June, babakasyon po ako ng 8 days kasi graduate na po ang bunso ko, nursing. Kaya ganun din po ang panganay ko. Lubos po ako nagpapasalamat. Nagwo-work na rin po siya sa DOST. Kaya po, ganun din po ang mga pamangkin ko, lahat sila mga honor. Kaya sabi ko nga, walang imposible. Ganun din po ang kapatid kong bunso, meron man siyang problema sa family niya, pero sabi ko nga lang, magtiwala lang kay Lord, walang bagay na imposible. Marami pong salamat at patuloy po tayong mag-ika po at nandiyan po ang pagpapala, susi ng pagpapala ng Panginoon. Marami pong salamat. Amen. Praise the Lord. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Ayan nga, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, by faith talagang tinutugon ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa atin. Amen. Ang ating mga pangangailangan. Ayan, alam ko, meron pa isang pinagpala dito ang ating pinakamatangkad na sister. Halika dito, Sister Renalyn. Alam ko, pinagpala kay. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat and happy Easter po sa ating lahat. And then alam ko po na yung iba siguro sobrang happy and then unlike us, kasi yung tatay ko po nasa hospital during Easter and then siguro 6 to 7 days na siya doon. So enable na para makalabas siya, so kailangan namin maghanap ng pera. So sabi ko, sige send nyo sa akin magkano yung bill. Hindi naman siya ganun kalaki, pero syempre sabi ko, alam mo, pwede ba kasi ang sahod sa katapusan pa. Tapos sabi ko, sige bukas, absent ako kasi maghanap ng pera. Tapos sabi ko, naghiram ako sa mga iba nating kapatiran. And then sabi nila din, syempre wala din, di ba? Kasi sa katapusan pa yung sahod. And then sabi ko, bahala na. Sabi ko, sinend ko kay amo. Sabi ko, ma'am, how I wish na mabayaran ko yung bill ng tatay ko. Tapos wala siyang reply. Ito, syempre masasad ka, di ba? Tapos nagtaka ako, sabi niya, how much yung Tapos kinonvert niya. Tapos pagising ko kanina, nasa table na yung yung cheque. Tapos yun, kinash out ko. Nakapagpadala ako, and thank you Lord. Tapos ang ganda ng topic ni brother. Kasi ngayon, Lord, help me
So thank you Lord kasi talagang tinugon mo. And then sabi ko wala akong plano today, basta gusto ko lang magpadala ng pera. And then yun tinugon ni Lord na salamat Lord, and to God be all the glory. Amen. God is good all the time, you know. God is our provider nga. Kaya wag tayong mangamba, you know. Kasi nandyan lagi si Lord. Ayan. At sabi nga, lagi nating uunahin ng Panginoon at isusunod niya ang kanyang mga biyaya. Amen. Ayan. Meron pa mo ba? Brother Jeffrey. Praise God. Ayan, no? Nais ko lang din magpasalamat sa ating Panginoon, no, sa kabutihan niya. Unexpectedly, today talagang I feel sad, no? Not for myself, pero sa ating kababayan. Para I pray to God na nawa, bigyan siya ng way ni Lord na matulungan siya ng dapat na tumulong sa kanya. So, talagang siguro si Lord, no, na talagang meron siyang mga way kung papaano, kahit papaano may matouch kang ibang na kapwa mo. Kasi pumunta po ako ng consulate. Talagang nasad po talaga ako dahil dalawa yung nakausap ko today. Na pareho silang may sakit at on the spot mga tinerminate at ang isa pa'y operada at may urine bag pa sa katawan niya. So, sobrang nasad ko po talaga ako sa kanya. And I pray to God na nawa matulungan sila ng ating mga kinauukulan. But also by God's grace. Amen. Thank you, Lord. Thank you talaga sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa amin. Praise the Lord. At ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Inaaniyahan na po ang lahat na magsitayo na upang makapagsimula na po tayo, makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoon na ihahatid ng ating minamahal na disciple, elder disciple, Brother Hernani Bay Gonzales, at sa pamumuno panalangin ng ating kapatid, Sister Elsie, at sa pananambahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Amang Yahweh El Shaddai, Diyos naming nasa langit, Diyos naming mahabagin, Diyos naming pinagmulan ng aming buhay at ng aming ikabubuhay. O Diyos, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos namin ngayon, Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ama, narito po kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo, dakilain ang iyong pangalan. Amin pong ibabalik sa iyo, Lord, ang kapurihan at kaluwalhatian dahil Ikaw ang Diyos nang higit sa lahat, higit sa sapat. Ama, maraming salamat, O Diyos, na kami po ay nagkakaisa at nagkakatipon sa oras na ito, Ama, upang sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ama, narito po kami humihingi sa inyo ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa aming mga nagawa. O Diyos, patawad po at loobin niyo po, Panginoon, na linisin ang aming mga puso. Na sa ganun kami po ay karapat-dapat na magpuri sa iyo at sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, kami po ay handa, Panginoon. Ama, amin pong itinataas ang mabuting balita na aming pagbulay-bulayan sa araw na ito. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, ng lahat po ng makapakinig. Ang lahat ng may karamdaman ay pagalingin. Ang lahat ng mga nanghihina ay palakasin. At ang lahat na wala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. O Diyos, Ama, amin pong itinataas ang maghahayag ng mabuting balita na si Brother Bay, Panginoon, O Diyos. Lord, itago niyo po siya na inyong malabay na pakpak. Itago niyo po siya sa inyong kaningningan upang ang iyong katauhan, O Diyos, ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan, ang aming makikita, Panginoon. Basbasan niyo po ang kanyang mga labi
ng lahat po ng mamutawi sa kanyang mga labi, O Diyos, ay iyon po ay ayon sa iyong kalooban, at lahat po kaming makapakinig ay pagpalain at taglay namin ang iyong banal na salita. Ama, amin pong itinataas sa inyo ang mga awiting nakahanay sa aming manunugtog, Panginoon. Ang lahat po ng aming mapakinggang mga awit ay ito po ay magsilbing handog at mabangong samyo sa iyo, Panginoon. Ama, amin pong ipagkatiwala sa inyo ang mga sumusunod na sandali sa araw na ito, at amin pong winawaksi ang gawa ng kalaban sa loob ng iyong tahanan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amin pong inangkin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na salita, ay mong banal na gawain sa araw na ito. At amin pong inangkin ang katagumpayan sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus na aming Diyos, maghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo nakatayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Lord, prepare us for your sanctuary, O God. Praise you, Jesus. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Amen. Nakadana po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Ang lahat ba ay handa na? Amen. Amen. Sabihin natin, Jesus is our Savior. Amen. Jesus is our Savior. Amen. Hallelujah. Niligtas tayo ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo sasamba at magpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Ibigay natin ng the best na papuri sa Kanya. Amen. My Savior, Redeemer. Mga dancers. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting.
am I declare, Almighty, forever. I will never be the same 'cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, for you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you love, for you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you love. Purihin ang Diyos. Cause you Came here from the everlasting to the one we live. The Father's only Son. 'Cause you came here. 'Cause you came here from the everlasting to the one we live. The Father's only Son. For you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died, for you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died. Hallelujah. For all you died. Hallelujah. For all you died. Hallelujah. Praise the Amen. 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 Taas po natin ang ating mga kamay. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Praise you, Jesus. Tunay nga, Lord God, sa iyong awit sa 145 verse 3. Dakilain ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Yes, O Lord. Hallelujah. Tunay nga, Lord God, na napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon. Napakadakila mo sa aming Panginoon. Hindi sapat ang aming buhay, Panginoon, upang ikay parangalan, Panginoon. Hindi sapat itong mundo, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa aming buhay. Panginoon, sa araw na to, Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kami ulit na nagkatipon-tipon upang purihin at awitan ng iyong kadakilaan, Panginoon. O, dakila ka, O Diyos, napakabuti mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos,
dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, sa iyo natin ang purihin ka, Diyos. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on the leaves, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah hoped to be, though your words contained the plan, they
Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagbigay niyo sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Nag-alay ng kanyang buhay para kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Maraming salamat din po sa ganitong pagtitipon na kung saan kami makapananambahan at patuloy na makinig na iyong mga salita. I-bless mo, Lord, ang mga nanonood sa Facebook, nanonood sa YouTube, at ganun po yung mga nag-import ngayon na nandito sa St. Joseph Parish Church, dito po sa Garden Road. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanila pong pagdalo. Ano man po ang kanilang mga dadalang problema, ano man ang kanilang pinagdaanan, natagpuin mo sila, Panginoon. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwing lahat ng Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Okay, tas ang kamot, kamay, iwagayway. Sabihin nyo, Hallelujah. Yeah. Hallelujah! Yun. So, ang ating topic ngayon ay
bago to, no, Lord help me, no? Kasi ito po yung mga salitang ginagamit ng mga taong wala na silang magawa. No? Kasi ang tulong ng tao may hangganan na lang yan. Tulong ng kamag-anak, 1, 2, 3. Pagkatapos ng 3 bisis, baka pagtataguan ka na yan. No? Ang tulong ng kaibigan, ganun din, may hangganan. Ang tulong ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Kahit tarong ka na sa buntong hininga, na sinabi mo, Panginoon, lahat nilapitan ko na, nabigo ako. Pero sinabi ni Lord sa Matthew 11:28, halika kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Amen? Okay, ang atin pong babasahin ngayon ay sa Psalm 109, verse 26 up to 31. Ganito ang sinasabi, help me, O Lord my God, because of your constant love, save me. Make my enemies know that you are the one who saved me. They may curse me, but you will bless me. May my persecutor be defeated, and me in your servant be glad. May my enemies be covered with degrees. May they wear their shame like a robe. I will give loud thanks to the Lord. I will praise Him in the assembly of the people, because He defend the poor and save them for those who condemn them in death. Sabi niya, tulungan mo ako, Yahweh, sana naman ay iligtas dahilan sa pag-ibig mong matatag na at di kumukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag. Ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa. Sa kanilang pag-uusig, bayaan mong mapahiya. Ako namang iyong lingkod sa nangyaring matutuwa. Silang mga nag-uusig, bayaan mong mababahala. Isuot mo sa kanila ang damit ng pagkahiya. Sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap. Pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag
Amen. Palapakan natin si Lord. Yan. Inibig mo ako noon pa man. Ha? Yung pag-ibig ng tao, ngayon lang yun. Pag wala ka ng pera, wala ka ng katawan, maghahanap na yan. Pero si Lord, noon pa man, maging sino ka man, maging ano ka pa man, mahal ka ni Lord. Amen? Okay, magsipo po tayo. Sabihin niyo sa inyong katabi, naranasan mo na bang Naranasan mo na bang humingi ng tulong humingi ng tulong sa Diyos sa Diyos at hindi ka naman niya binigo? at hindi ka naman niya binigo? Kaya mayroon po tayong mga sharing portion, may mga patutuo because ito po yung hindi pwedeng palitan. Maraming magagaling na mangangaral, no? Pero hindi pwedeng palitan mo yung testimony ng tao. At yung mga tumatagal sa gawain ng Panginoon, tumanda na hanggang namatay, sila po yung mga taong mayroong good testimony sa gawain ito. Yung ibang hindi nakaranas ng mga himala, come and go lang yan. Minsan, paminsan-minsan, sabihin ng iba, atin tayo sa gawain? Next time. Ha? Pero hayaan mo, pag nagkasakit yan, lalapit din sa Diyos yan. Amen po ba? Oh, lalapit ka sa Diyos, tad-tad ka na ng sakit, baong ka na sa utang. Dapat lumapit ka sa Diyos na wala kang karamdaman para hayahay ang buhay. Amen! Amen! Ang sarap yung nagdadasal ka, ang hinihingi mo tulong yung iba, hindi ikaw. Ang tawag doon, proxy prayer. Lord, tulungan mo po ako. Tulungan mo yung kaibigan ko sa kanyang problema at suliranin. Na? Ang tawag doon, yung proxy prayer, pupunta ka sa gawain, ang dinadasal mo, hindi ikaw. Kundi yung tao, naroon po yung word na denying yourself. If you follow me, deny yourself. Ang sarap yung magdasal ka, hindi sa pangangailangan mo. Hindi ka humingi ng tulong sa sarili mo kasi God is more than enough. Wala kang sakit, wala kang problema. Actually, pag kayo po'y nagising na madaling araw at hindi kayo makatulog, mayroong mga taong humihingi ng dasal sa iyo. Amen? Tapos pa, balikwas-balikwas ka lang, ano ba nangyari sa akin? Isipin mo yung mga tao, yung pangalan ng taong pumasok sa isip mo, yun ang i-pray mo. Baka sa bingit siya ng kamatayan o kailangan niyang tulong. Kaya ang sabi daw, pray one another. Okay. Dito tayo, ang ating topic, Lord help me. Ang sabi po niya dito, sa ating binasa, sa Psalm 109, verse 26, help me, O Lord, my God, because of your constant love, save me. Lord, tulungan mo po ako. Alam ko ikay mapagmahal. Alam ko ikay matulungin. Alam ko ikay maunawain. Alam ko, Panginoon, ang pag-ibig mo ay walang wagas. Alam natin yon. So ngayon, kung mapapansin po natin yung make my enemies know that you are the one who save us. Sino yung enemy mo? Maghanap ka pa ng enemy mo? Yung kaibigan mo, number 1 enemy mo yon. Alam mo, yung masamang, mabuting kaibigan pero masamang kaaway. Kaya please, kung may kaibigan ka, magtira ka naman ng sikreto sa buhay mo. Hindi yung, alam mo kasi, ganito ang totoo. Hindi mo maibibigay ang sikreto mo sa kapatid mo, sa tunay na kapatid mo sa dugo, buto at laman, pero
nasasabi mo sa kaibigan mo. Kailang ang problema, pag nag-away kayo ng kaibigan mo, nakaw, alam sa social media, buong sanlibutan, yung kabulukan mo, yung kahinaan mo. Amen po ba? Yun. Ha? Hindi maganda na may kaibigan ka. Pero hindi habang panahon kaibigan mo yun. Alam mo ba ang tunay na kaibigan? Kawikaan 17 verse 17. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa panahon ng kagipitan ay kapatid na tumutulong. Gusto mo matreasure yung kaibigan? Pag may problema ka at dumamay sa iyo, pag may pangangailangan ka, natatakbuhan mo, yun ang tunay na kaibigan. Pero yung kaibigan mo dahil may pera ka, kaibigan mo dahil barkada mo, kaibigan mo dahil katsuka-tsukahan mo, wala yan. Pag may problema ka, yun ang unang magsasabi, wala. Pasensya ka na, wala. Yung tunay na kaibigan, lahat ibibigay niya sa iyo. At alam mo, ang tunay na kaibigan, Jesus my friend. Iwanan ka man ng lahat ng kaibigan mo, si Jesus, hindi kanya iiwan. Amen? Ay, minsan kantahin mo ngayon, Brother Jipo, Jesus my friend. Alam mo ba, 9 years kong nagprograma sa radyo, ng programa ko ay Jesus my friend. Tumigil lang ako noon dahil pinapipili kami ni Brother Mike o pag hindi nyo bitawan yung inyong mga programa, considered wala na kayo sa ministry. O kayo mga kasama ko noon, umalis sa ministry. Ako naiwan. Hindi ko pinagpatuloy ang Jesus my friend, pero kasama ko pa rin ang aking friend ngayon, si Jesus. Amen? Amen po ba? Ayan. So, ito ang matindi. Yung 28. They may curse me, but you will bless me. Huwag kayong matatakot doon sa mga sumusumpa sa inyo. Walang power yan. Yung bibig ng tao. Sasabihin siya, maghihirap ka. Who you? My God will bless me. Amen po ba? Hindi tatalab yung mga sumpa ng mga taong makasalanan. Kaya po yung po mga fake news, magbabayad sila sa Diyos. Kasi ang tawag po sa Biblia ay naglulubid ng buhangin. Ay hindi naman pwedeng gawin mong lubid yung buhangin. Alam mo yung naglulubid ng buhangin? Nagkukwento, nagsusumbong na hindi totoo. Pero alam mo, babalikan ka nun. Yung ginawa mo sa iyong kapwa, babalik sa iyo yun. Believe it. And 42 years na ako sa ministry, lahat na nanira sa akin, namatay lahat. Totoo yun. Curse yun parusa yun Si Brother Mike, lahat nag-persecute kay Brother Mike, patay na lahat. Ano sinabi ni Lord? Don't touch my anointed one. Sinabi ni Lord yan doon kay Abraham, Abraham, ang sino mang sisira sa iyo, sisirain ko. Ang sino mang magwasak sa iyo, wawasakin ko. Wag na wag kayong magkwento sa mga taong ginagamit ng Diyos na hindi tama. Mamamatay ka. Bakit? Ang curse babalik sa iyo. Lalong-lalo na yung isang tao, ginawa mo ng kwento. Yung tao naman, walang kaalam-alam. Sabi, kwento? Hindi ko alam yung kwento na yan Yon ang mangyayari. Bakit? Yung sumpa sa lingkod ng Diyos, sa halip na tatalab sa iyo, babalik po yun sa mga taong sumumpa sa iyo. Amen po ba? There is power in your lips. Kaya lang, ang kuwan ng Panginoon, kung ano ang itinanim mo,
iyon ang iyong aanihin. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Oh, alam mo ba ang mga tao bakit nagagalit sila pag nagsabi ka ng totoo? Ha? Nagagalit sila? Kasi ang salita ng Diyos ay double blade. Tumatagos ito sa isip, sa Hebro. Ha? Nakalagay doon. Ang salita ng Diyos parang balaraw na magkabila ang talim. Tumatagos ito sa buto, sa laman, sa utak, sa isip, maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa ng tao. Tumatagos ang salita ng Diyos. Amen? At kaming mga lingkod ng Diyos, hindi namin alam na mayroong nasasaktan doon sa aming pangangaral. Pero, hindi po pwedeng mag-compromise kami sa tao. Ang sabi ni Lord, preach. Ha? Ipangaral mo ang katotohanan. Kasi sabi ng John 8:31-32, kung makikilala nyo ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. Amen. Ayun, bubulahin mo yung tao? Ha? Yung mga nangyayari sa bansa natin, lalabas ang katotohanan yan. Ha? Yung mga fake news, lalabas din yan. Yung mga nagsasabi ng totoo, lalabas din yan. Dahil walang lihim sa Diyos, lahat nakikita ng Panginoon at alam ng Panginoon ang ginagawa ng tao. Amen? Tandaan nyo yun. No? Walang taong hindi alam ng Diyos ang ginagawa mo. Pagkagising mo pa lang sa umaga, kaya nga ang sabi ko, pag ikay nagsasabi ng totoo at pinagbibintangan ka na hindi naman totoo, huwag kang matakot at huwag kang malungkot. Ha? Bakit apektado ka? Hindi naman nila alam yung totoo. Pinagbintangan ka, may lalaki ka dito, ay wala ka namang lalaki? Oh, bakit ka apektado doon? O di ngitian mo sa, ay, ganun ba? Wala naman ah. Amen po ba? Pinagbintangan kang nagnakaw, wala ka namang ninakaw. Kaya, sa matagal na pagninilay ko at pagngangaral ng salita ng Diyos, dalawa lang po ang pwedeng mangyayari. Kung gusto mong magiging matatag, matibay sa iyong pananampalataya, i-commit mo ang buhay mo sa Panginoon, kayo lang dalawa mag-uusap. Sabi mo, Panginoon, kilala mo ako at kilala kita. Panginoon, alam mo ang tunay na pangyayari. Alam mo, Panginoon, kung sino ako at alam ko rin kung sino ka. Oh, kasama ba doon yung kapitbahay mo? Kasama ba doon yung ibang tao? Kasama ba ang mga chismoso doon? Hindi kasali sila doon. Magchichismis lang sa iyo yun, pero ikaw hindi apektado. Bakit? Ha? Alam mo ang totoo at alam mo rin na hindi ka nagsisinungaling sa Diyos. Amen po ba? Sino yung apektado? Yung gumawa. Ha? Kaya yung mga nagpakakalat ng fake news, ikukulong na po yan. Ha? Akala ba ninyo sa mundo lang ang fake news? Pati sa Christian world, tinitwist nila ang salita ng Diyos at tinitwist nila ang katotohanan at gawing totoo ang hindi naman totoo. No? Pero manatili pa rin ang katotohanan. Dahil ang sabi ni Lord, sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen? Amen. O yun. So don't worry kung may mga taong nagsusumpa sa inyo. Ano sabi niya dito? Ha? They may curse me, but you will bless me. May my persecutor be defeat. Pati yung mga nag-aakusa sa iyo, ibabagsak ng Diyos yun.
Amen? Amen. O ito ngayon, ang mangyayari. Ha? Alam nyo ba si Balak at si Balaam? Ha? Si Balak may masamang balak. Ang pangalan po niya, si Haring Balak. Ang propeta si Balaam. Alam ni Haring Balak na ang man of God, pag lumabas yung man of God, yung bibig niya, nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya sinuhulan po ni Haring Balak ang propeta na si Propeta Balaam na sumpain ang bayan ng Diyos. Alam mo ba ang kapalit ng gagawin ni Propeta Balaam? Ay ang kapalit kalahating kayamanan ng kaharian ni Haring Balak. Amen? Ngayon, ito na. Ang sabi po ni Propeta Balaam, hindi ko pwedeng gawin yan, mahal na hari. Ha? Kasi hindi ko pwedeng sumpain yung bayan ng Diyos. No? Kasi pinagpapala ng Diyos yan. Yung taong sinumpa mo, pinagpapala ng Diyos, babalik sa iyo yun. Oh, anong nangyari doon? Ha? Sabi ni Haring Balak, anong gagawin natin? Para masalot sila. Ito naman si Propeta Balaam, hindi nga niya sinumpa ang bayan ng Diyos, tinuruan naman niya yung hari para magkasala sa Diyos. Tingnan mo ha. Bakit? Nainganyo siya doon sa suhol. Pagkatapos noon, ito na ang nangyari. Sabi ni Propeta Balaam, bigyan mo ng magagandang babae para yung mga kalalaki nila sumiping, no? O adultery, yung prostitution. O bigyan mo doon. Ha? Kaya nagkasala tuloy yung yung bayan ng Diyos, yung mga Israelites. No? Kaya alam mo ang demonyo, nakikinig lang. Pag sinabi ng bibig mo, magkukwentuhan yung magkumpare, pare, ang kahinaan ko, alam mo, yung mistisa, maganda. O sabi ng demonyo, aha, yan pala ang kahinaan mo, padadalan ka ng mistisa. Sabi naman isa, alam mo pare, ang gusto ko yung chinita. Ha? At medyo chubby. O, padadalan ka ng demonyo. Kasi ang demonyo, hindi niya alam ang iniisip mo. Ang may alam lang sa iniisip natin, binabalak ang Diyos. Pero nalalaman ng demonyo, pag binanggit ng bibig mo, doon na magkaroon ng idea ang demonyo, aha, yan pala ang kahinaan mo. Amen? Okay, ito na. Di pinadalan ngayon ni Haring Balak ang mga bayan ng Diyos. Nagkasala ngayon. Nagalit ngayon si Yahweh. Ito na, magkiklaim na si Propeta Balaam ng kanyang premyo. Inihanda na ni Propeta Balaam yung kabayo niya, yung asno. Kabayo? Ang sabi ni Propeta Balaam, alika. Aba, yung kabayo hindi umalis. Ang ginawa po ni Propeta Balaam, pinaghagupit niya yung hayop. Siyempre, walang iya ka, matagal na kitang sinasakyan. Bakit ngayon hindi ka umaalis? Bakit ayaw mo? Ano ba? Kukunin ko na yung premyo ko doon kay Haring Balak. Kasi tinuruan na hindi nga sinumpa ni Haring Balak, ay ni Balaam, tinuruan naman niya yung hari para magkasala yung bayan ng Diyos. Ito na, ayaw talaga umalis. Kaya yung lingkod ng Diyos, kahit nagkasala, iniingatan pa rin ng Diyos eh. Kasi propeta yun eh. No?
Sabi, pinalo na pinalo ni Propeta Balaam. Nakaw, Ginoo ko, nagsalita yung kabayo. Sabi ng kabayo, hindi mo ba alam? May humaharang sa atin yung anghel ng Diyos. Ayaw tayong paalisin dahil mapapahamak ka. Tingnan mo, mahal na mahal pa rin ng Diyos ang propeta niya. No? Oh, nagsalita yung kabayo. Ngayon, nagulat ngayon si Propeta Balaam. Diyos ko po, hayop nagsalita. Oh, ngayon nagpakita ngayon yung anghel. Ako ang humarang para hindi kayo mapaalis kasi mapapahamak kayo doon. Pagkatapos, sinabi ng anghel, ang kabayo ang pinasalita ko. No? May mga plano tayo sa buhay, may gusto tayong gawin, hindi natutuloy dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ang gusto ng Panginoon, isangguni mo sa Kanya lahat ng plano at balak mo, sapat ang sinabi ng Kawikaan 16:1, na sa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen! Bakit may mga taong napahamak? Hindi nila kinakausap ang Diyos kasi sila ang Diyos ng sarili nila. Amen? So, ganun ang nangyari. Gusto man ng Diyos, tulungan ka. Kung matigas ang ulo mo, wag ka nang maghintay. Baka yung inaalagaan mong aso ay magsalita. Hindi. Ikaw naman, tingin ng tingin ka, Sister Che, aso lang inaalagaan niya eh. No? Pero mahal naman niya yung aso niya. Nagpapakalong yan eh. No? Oh. Lahat pwedeng gawin ng Diyos para hindi ka mapahamak. Subalit, pag tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, kaya dalawa po ang mangyari sa Bible, iba po yung will of God sa permissive will. Ang permissive will, gusto mong pasang-ayunin ang Diyos sa gusto mo. Panginoon, maganda ito. Parang nagpa-pray-over sa akin. Ano kaya, Brother Bay, ang gagawin ko? O, pinayuhan ko. Kalahating oras na ako nag-counseling. Walang hiya. Pagkatapos namin counseling, ano kaya, Brother Bay, kung ganito lang gagawin ko? Pambira. Bakit nagpa-counseling ka pa? Mayroon ka na ba palang alam doon sa solusyon sa problema mo? Huwag na huwag kayong magpa-counseling na may alam na kayo nang gagawin nyo. Ang taong nagpapa-counseling, yung pong pakikinggan nila yung payo ng man of God, ng lingkod ng Diyos, at susundin nila dahil naniniwala sila, ito'y mouthpiece of God, ito'y represent of God, ito ay ambassador of God. Amen? Amen. Kaya ang mga presidente, kaya napapahamak, yung kanilang spiritual advisor, hindi nila pinakikinggan. Ang mga hari, mayroon po yung advisor. Ang malalaking kumpanya, mayroon po yung advisor. Kaya nga walang kumpanya na walang tinatawag na tawag doon yung may ginagamit doon yung ano ba ang plano, ano ba ang dapat gawin. Lahat ng kumpanya mayroon yan. Ano ba ang patutunguhan ng kumpanyang ito? Amen? Ilan sa mga nag-abroad na umuwi, baon pa rin sa utang. Kasi sa halip na hanapin nila ang Diyos sa bansa na kailang pupuntahan, taas ng passport, Lord, pag ako'y makaalis lang, hahanapin ko ang gawain mo. Nung makaalis, no heard, di mo na makikita.
Amen? Alam mo, masarap yung mayroon kang guide. Kaya nga ang Holy Spirit dumating dito is our comforter, is our guidance. No? Eh kung wala sa iyong Holy Spirit, iwan ko kung saan ka pupulutin. No? So, brothers and sisters in Christ, no? Number 1, dito tayo sa aralin. Yung kanina, ano lang yon, inspirational, pero totoo yun. Ito na. Ang ating topic, Lord, help me. What says God will help you? Ha? Sabi nga ng Isaiah 41 verse 13, says, for I am the Lord your God. Sabi ni Lord, ako ang Diyos na inyong manggagamot. Ang tawag doon, Jehovah Rapha, the great doctor. I am the God that healeth thee. I am the Lord my healer. I sent my word and heal your disease. I am the Lord your healer. Sabi ni Lord, I sent my word and heal your disease. Alam mo, ang sakit na yan, kahit cancer, kaya yang lusawin ng salita ng Diyos kung makikinig ka lang at tanggapin mo na ito'y gamot sa katawan mo. Amen! Diyan nagsimula ang El Shaddai. Nung mag-meeting kami noong una, sabi ni Brother Mike, anong gagawin natin ngayon? Magkakaroon tayo ng banal na misa, kaya ang tawag doon, Family Appointment of El Shaddai. Dadaling ko kayo 1985 pa sa El Shaddai. Nagmi-meeting kami noon, kasama si Brother Mike, kasama ng council. Ako po, 1985 na sa kwarto na ako ni Brother Mike, 7 pa lang ang tao noon ng El Shaddai, nandoon na ako. Si Brother Mike nagtatanong po yan, ano ang gagawin natin sa ating rally? Kaya magkakaroon na ng rally. Banal na misa. Kaya ang tawag doon, Family Appointment with El Shaddai. Ang gusto po ni Brother Mike, ang buong pamilya ay maligtas. Dahil ang sabi ng Panginoon, isa lang ang manalig at sumampalataya sa isang sambahayan, ang buong sambahayan ililigtas ni Yahweh El Shaddai. Amen! Yan ang dahilan kung bakit may pamilya muna party list tayo. Kung nakabuto na kayo, huwag niyong kalimutan yun, 145. Kung wala po ang El Shaddai, matagal na naaprubahan po yung mga divorce. Dahil tayo nakakabit sa Catholic Church, alaman man nila ang El Shaddai kung gaano karami buong mundo. Pag sinabi ng Iglesia Katolika, El Shaddai, sang-ayon ba kayo sa death penalty? Ayaw namin. Sang-ayon ba kayo? Kasi alam mo yung mga batas na yan, may first reading na yan. Itutuloy na lang nila yan. Tungkol sa divorce, tungkol sa euthanasia. Ay, yung euthanasia, injeksyonan ka lang, waka na silbi, o magpahinga ka na, tsuk, patay. May batas na yan sa ibang bansa. Ano pa? Same-sex marriage. Lalaki sa lalaki, nag-asawa. Babae sa babae, mag-asawa. Yung pumpyang at saka yung mga nag-ispadahay ng batuta. Papayag ba kayo doon? Hindi pwede sa Pilipinas yun. Same-sex marriage. O ngayon, pupunta sila sa Amerika. Anong sinabi ni Trump? No. In America, dalawa lang ang kasarian, female at saka male. Amen? Paano ka maniwala? Itinuturo ni Trump, may boss. Jesus Christ. Kaya mahirapan sila ngayon lahat. Kahit ganon si Trump, I love you. Dahil hindi natatakot yan. Nilagay talaga ng Diyos yan.
Anong sinabi niya? This nation will great again. Nung una, pinagbabawal yung magdasal sa eskwelahan. Ngayon, binalik na yun. No? Amen? O yun. So ngayon, ang sabi niya, says, "For I am the Lord your God, who takes hold on your right hand, and say to you, do not fear." Sabi ni Lord, ako ang Diyos na nagsasabi sa inyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa tsunami. Hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Dahil sinumpa na ni Lord, si Lord nangako na kay Noah, Noah, tingnan mo ang rainbow, ang baghari. Ipinapangako ko na hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Amen? Ano pa siya sabi dito? I will help you. Yan na. Sabi sa Isaiah 41 verse 3, sabi niya, I will help you in the midst of your struggle, in suffering. Remember, God is with you. He is holding your hand and reminding you not to fear. Amen? Sipin mo, sa Hulyo 25 daw, magugunaw ng Luzon. Who you? Everything is under control by the power of God. Amen. Alam mo, nabasa ako na iniingatan talaga ng Diyos ang Pilipinas. Ang kamay ng Diyos nakahawak sa bansang ito. Disin sana yung the big one, dumating na yan. Ilang taon na ang nangyari. Pero, hindi nyo ba alam, ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng buong planetang Earth ay tumama sa lugar na sinasabi nilang walang Diyos. Para malaman nyo, saan tumama? Sa Samar, sa Leyte. Anong sinabi? Doon, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God. Isipin mo yun. Pag sinabing waray, wala. Ang bukang bibig doon ng mga tao, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray God. Pero doon tumama yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo na hindi pa naranasan ng buong mundo. Doon. Sa Samar. Sa Leyte. Alam mo ba ang alon doon? Lampas ng poste ng Meralco. Lampas sa niyog. Amen? Yung the big one, I promise, our God is our number one. Jesus Christ. Everything is under control. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Isama nyo sa panalangin yan. Bakit? Tungkulin natin yan. Ang Pilipinas ay napaligiran ng ring of fire. Alam mo ba, pag makapunta kayo sa Amon, sa Canlaon, asos. Ang laba doon, apoy. Dalawa yan eh. Yung Mayon at sa Canlaon, sa Negros, pinaka-well-known po yung Canlaon, kapuputok lang. Sa Bicol region, yung pong Mayon. At alam nyo ba, ang Mount Pinatubo
Pinakasikat yan. 400 years na natutulog yung bulkan, biglang pumutok. Ha? Amen? Pinakita lang ng Diyos doon. O yan, patutubuin ko na. Mount Pinatubo. Amen? Amen. Nabubura. Yung purak na bura po yun. Diyos ko po. Doon tayo nagkaroon ng record na the most joyful na nilalang sa buong mundo kasama ang Philippines Top 10. Kasi yung umulan ng abo doon sa Mount Pinatubo, dala ng mga tao yung banyera, pero sumasayaw. Hallelujah! Ay kinuha yun sa ng mga foreign sabi nga, oh, what kind of people this? Nasa trahedya na, nakangiti pa rin, sumasayaw pa. Bakit? Hindi tayo apektado. Bakit? May Diyos tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Palapakan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kasama po ang Pilipinas, top 10, the most happiest people in the world. No? Okay, number 2, how to ask God for immediate help. Pag sinabing immediate help, sa gitna ka na ng dulo na. Naghihingalo ka na lang. Kung inaatake ka na, parang parang hinahabol ng hininga mo. Meron kaming, sabi niya, alam mo Brad, nung hinahabol ko ang hininga ko, sumigaw ako ng malakas. Lord, help me! Biglang nawala yung bara ng puso niya. At simula noon, gumaling siya. Di ba sabi ni Lord, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen. Amen po ba? Amen! Immediate yun No? Sabi ko, ang dami nangyayari ito sa El Shaddai. Nung gera sa Vietnam, ano sinabi? Nagpa-pray over sa amin ni Brother Estion. Sabi ng nanay, Brad, pinadala po ang aking anak sa Vietnam, gera. Panalangin po ninyo, umiyak. Sabi ko, ito panyo El Shaddai. Sabihin mo sa anak mo, sundalo, kahit anong putukan, kahit anong kanyon o ano paman, basahin niya yung Psalm 91, lumuhod siya, bitawan niya yung baril niya. Ay inambos na sila, sus, Ginoo ko. Yung mga bumba, mga kanyon, wala na siyang ginawa. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Wala na siyang pakialam kung tamaan siya. Nakapikit lang mata niya. Pagdating doon, aking ililigtas ang tapat sa akin. Pag tapat ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero pag sinungaling ka, ambot sa imo. Hindi ko magarantiyahan yan. Amen po ba? Alam mo ba nakauwi yun, nagpatutuo sa amin? Pagdilat ng mata niya, lahat, wala. Tumba na lahat. Patay! Nakahilira yung mga patay. Siya nakaluhod pa rin. Pinagulat siya. Totoo ang Psalm 91. Iniligtas po ako, Brother Bay. Yung anak ko, ilang batalyon sila pinadala doon. Siguro wala pang 10 ang nakabalik. Isa na yung anak ko doon nakabalik. Galing sa Vietnam. No? Nung madistino ako sa Israel, the most powerful prayer in Israel ay ang Psalm 91. Amen? Kaya hindi pinababayaan ng Diyos ang bansang Israel. Bakit tumatag ang El Shaddai? Dahil ang El Shaddai people, El Shaddai member, anywhere in the world, every 6 o'clock, 12 o'clock, gabi hanggang hating gabi, mayroong nagdadasal. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan.
at natili sa kalingan yung makapangyarihan makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugat tahanan, ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa uluhin nyo yan. Gayahin nyo, Sister Josie. Grabe yan sa Psalm 91. No? Amen? Ano nangyari doon? Sa sunog sa Los Angeles. Nilalamon na yung kanyang bahay ng apoy. Itong may-ari ng bahay, nagsalmo 91, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Paggising ng kanyang mata, ang bahay niya, may usok, wala ang usok. Pinotektahan ng Diyos. Hindi po kwentong-kwela yun. Hanapin nyo sa YouTube. Aman, we pray of Psalm 91, iniligtas ng Diyos yung bahay niya. Amen? Amen. Ako, 3 aksidente. Durog. Yung sasakyan, lahat ng taong nagsabi, patay kaming dalawa ni Brother John Munton. Yung barrier na ganito kakapal na simento, nabiak po yun. Sulit na simento. Pero nung sinabi na ng mga rescuer, patay, 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 sabi ko, Brother John, patay na ba tayo? Sir, wala akong naramdaman. Ako wala rin eh. Wala kaming seatbelt. Durog yung brand yung sasakyan. Pati yung makina natanggal. Pero pagbaba namin, galos, wala kaming galos na dalawa. Woo! Wala kaming seatbelt. Dapat yun, matilapong kami. Yun pong may malaking kamay na humawak sa aming balikat. Amen? Amen. Kung kagto kamo sa Antique, nahulog ako sa bangin. Una ulo, napakahabang bangin. Pero nagulat yung disciple na kasama ko, Sir, parang ibon ka. Ang pagkahulog ko, hindi ko parang exclamation. I believe I can fly. Pagdating ko sa ibaba, tamang-tama nakahawak ako sa sanga ng kahoy. Diyan sa Vito Cruz, binangga ako ng kotse. Ang kotse ang nasira, ako hindi. Tanggal yung kanya, salamin, saka yung ano. Pinagkakaguluhan na kami. Sir, tawag kami ng television. No, wag na. Ginulungan pa yung dalawa kong paa. Kasi trabaho ko yan. Bago ako umalis, nagdadasal ako. Pag akyat ko doon sa bus, magdadasal pa rin ako. Pag nag-drive ako, nagdadasal pa rin ako. Amen? Walang tao nagtiwala sa Diyos na pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Alam mo kung ang tao magtiwala lamang sa Diyos, walang tao na papahamak. Kailangan tao, lalapit lang sa Diyos. Pag may kailangan, pag wala na, goodbye, Lord. Amen? I am bot sa inyo. Ito. How do you ask God for immediate help? I pray to you as I am desperate for help. Mga taong desperado na. I need to know that you care, that you love me. Alam ko, Lord, mahal mo ako. Hindi mo ako pababayaan. Sabi ni Lord, oo nga eh. Kahit nakalimutan mo ako, hindi pa rin kita kinalimutan. Desperado ka na. Hopeless ka na. Lahat ng pangarap mo, taob na. Parang wala ka nakikitang liwanag. Puro kadiliman. Pero nung sinabi mo, Lord, help me, biglang nagliwanag. At ang sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Come and follow me. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Amen? Amen! Okay.
Dito na tayo sa huli. How do you know God is helping you? Ano yon? Ha? Mayroon pong 5 step to knowing God's will for your life. 5 step. Sa tanong na, how do you know God is helping you? Ito po, 5 step to knowing God's will for your life. Aha. Ito na. Number 1. Walk with God. Walk with God. Alam mo ba si Enoch, bakit hindi siya dumaan sa libingan? Napakapangit na pangalan ng tao, Enoch. Pero si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos. Lumakad siya sa katuwiran ng Diyos. Lumakad siya sa pananampalataya sa Diyos. Kaya si Enoch po, inilipat ng Diyos sa langit na hindi dumaan sa sementeryo. Amen? Dalawa lang po sila. Si Elijah naman, sinundo ng karwaheng ginto, inakit sa langit. Amen? Okay, number 2, surrender your will to God. No? Bakit hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos? Kasi your will, ang kalooban mo ang nasunod, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus doon sa halamanan ng Gethsemane, sabi niya, Ama, kung maari, huwag mong ipadaan na sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Subalit sinabi ni Jesus, your will be done. Hindi pwedeng sundin mo ang kalooban ng Diyos unless na hindi ka magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? And number 3, listen to God's Spirit. Pakinggan mo ang Espiritu Santo dahil siya'y nandyan lang sa iyo. Bakit hindi siya nagsasalita sa iyo? Kasi hindi mo ni-recognize. Dapat ang tao lahat ay dumaan sa CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar. After the baptism of the Holy Spirit, makikita mo doon, may nagsasalita sa loob mo. Deep inside in your heart, mayroong nangungusap. That is the voice of the Holy Spirit. Amen? And number 4, listen to your heart. Pakinggan mo ang puso mo. Sabi ng isa, wala na akong naramdaman sa asawa ko. Sabi ko, no, may natira pa dyan. Pag uwi mo, may mangyayari sa inyo. Noong bandang uli, totoo, Brother Bay, binalik ni Lord ang pagmamahal ko sa Kanya. Kaya don't worry. Wag mong tapusin muna. Give chance. Kahit maliit lang, pwede palakihin ni Lord yan. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen? And number 5, take a look of your circumstances. Lahat ng tao, tinawag tayo ng Diyos sa iba't ibang circumstances sa buhay. Amen. Tinawag ka ng Diyos nung magkasakit ka. Nung pinagaling ka, naglingkod ka sa Panginoon. Tinawag ka ng Diyos nung baong ka sa utang, nung makaahon ka sa utang, tinulungan ka ng Diyos, kaya naglilingkod ka sa Panginoon. Lahat po yan ng kaputi. May mga good testimony yan. Dumaan yan sa iba't ibang circumstances sa buhay. Nung matapag-tagumpayan nila, sabi nila, maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Amen? Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin kita. Amen? Mayroon namang iba. Nung may blessing, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Nung may problema, hindi na praise the Lord, erase the Lord. Tapos ang inaawit na, ito na. Ano na ba ang nangyayari? Bakit nagkaganito? Ano ba nangyari? Bakit nagkaganito? Hindi. Ano man ang mangyari, maglilingkod ka kay Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan. Alam mo yung ating mga talk dito, i-share ninyo sa mga kaibigan nyo. No? Kasi yung i-share mo yung kung ano-ano mga kasayahan dyan na ano.
Amen? Ako'y natutuwa yung mga nanonood sa ibang bansa. Sabi ng isa, "Hi, Brother Bai, I am here in Japan, you know. I am listening your talk." "Oh, where are you now?" "I am here in New Zealand. Maraming mga baka dito kaysa tao." Ang baka, 25 million, ang tao, 5 million lang. Pag nag-amok yung mga baka, mamamatay kaming lahat dito. Oh, yun. Sa New Zealand. Oh, how are you? Where are you now? I'm here in London. Londini, London. Switzerland. No? Ako mayaman na ako. Ang dami kong kaibigan. Nakaikot sa buong mundo. Yung mga nag-preach ako noon sa Singapore, nasa London yung iba. Yung mga nurse, mga nasa London. Yung nandun ako sa Malaysia, 15 leman yon, nag-train ng preacher ngayon. Nasa Canada na, sa Amerika, sa Australia, sa iba't ibang mga bansa. Dahil sa technology, nagkasama-sama pa rin tayo ngayon. Amen? Okay. Magsitayo na tayo. Sabihin niyo sa inyong katabi, "Sister." Brother. Ilan lang bang brother dito? Wala pa si Brother Doming, no? Kanina hindi ko napansin eh. Taas ang kamay, pikit ang mga mata. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong mga mensahe. Nawa ito'y magbigay kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugos sa aking dalangin, dapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso ko nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aming panghahawakan. Pangako niyo'y aming panghahawakan. Pangako niyo'y aming panghahawakan. Lord, ang pangako mo, pag aming pinanghawakan, hindi po kami malulungkot, hindi po kami mabibigo. Dahil totoo ang pangako mo. Ang sabi mo sa the book of Numbers, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Ang mga pangako niya ay kanyang tinutupad.
Kahit kailan, kapatid, ang Diyos ay nangako na magpadala siya ng tagapagligtas. Noong panahon ng Kwaresma, tinupad ng Diyos ang tagapagligtas na kanyang ibinigay. At nangako ulit ang Diyos na magpadala siya ng patnubay at gabay sa ating buhay, sa ating paglalakbay sa mundong ito. Natupad ulit ang pangako ng Diyos. Dumating nung Pentecostes ang Holy Spirit upang maging gabay at patnubay natin. Ngayon, 2025 years, nangako ang Panginoon, Jesus Christ is coming again. At Panginoon, 2,000 taon at 25 taon na ngayon, naghihintay po kami. But Lord, mangyayari ang mga palatandaan ng huling araw. Nakikita na po namin ang mga lindol, ang gera, kahirapan, ang katotohanan ay tinitwist ng kamalian. Alam namin na lalapit na ang pagdating mo, Panginoon. Lord, huwag mo kaming kalimutan. Dumating ka man ng hating gabi, Lord, gisingin mo kami. Dumating ka man na nagtatrabaho ang aking mga kapatid bilang mga OFW at migrante, huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Alam namin ang pagdating mo ay katapusan na ng mundong ito. Katapusan ng paghihirap. Dahil ang pagdating mo, Panginoon, magkakaroon ng New Jerusalem, New Heaven, New Earth. At doon matitira ang tao na wala ng kamatayan. Magkakaroon na ng everlasting life, eternal life ang tao. Kaya salamat, Panginoon. Kahit ganitong nangyayari sa amin, nagbigay pa rin ng panahon ng aking mga kapatid na nandito ngayon. At maging ang lahat ng mga may panahon para sa iyong salita. Pagpalain mo po sila, naman po ang kalang kailangan, pinansyal, material, physical, and spiritual. Sa iyo namin, ibinabalik ang natin ng papuri at pasalamat. Iyo ang lahat ng ito, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Let us give thanks with a grateful heart. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat.
pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. Wednesday. Happy To God Easter be to the us. glory. See you next Wednesday and see you tomorrow.